With the confirmation na may Devil Fruit ability itong si Nero na Imu, possible na maging isa din siya sa mga biktima nitong si Blackbeard dahil ang kanyang Dark Fruit ay may ability nga na nullify ang kahit na anong Devil Fruit abilities with many more other uses tulad na lamang ng Black Vortex. At napakalinaw naman sa ating lahat bago pa mag-transform itong si Imu mula sa kanyang silhouette papunta sa in-reveal niyang form, meron nangyayaring masama sa kanya. Nagsusuka siya ng dugo na para bang na-hit niya kanyang limit. At dahil nga sa nakita natin sa latest chapter na although hindi man nabanggit na kumain ng Devil Fruit itong si Nero na Imu, nabanggit doon na ang kanyang power at ang kanyang ability ay nagmumula sa Devil's Fruit. Dito na rin natin pag-uusapan ang pole arm weapon nitong si Imu na nakita natin sa kanyang reveal. Ang napaka-unique niyang sandata na para bang isang naginata na may zigzag na blade sa kabilang end nito at sa kabilang dulo naman ay mayroong black cloud. Literal na hindi ito isang normal blade at possible na isa ito sa 12 na supreme grade blades. Since alam na natin guys na napakalakas nga nitong si Imu, it comes along with a great disadvantage kung lalabanan niya si Blackbeard. At yun ay ang pagkakaroon ng Devil Fruit abilities. But then again, linawin ko lang guys, hindi dito nabanggit na nakakain ng Devil Fruit si Imu. Pero since binanggit dito na ang power niya ay nanggagaling sa Devil's Fruit, let us assume na pareho din ito ng konsepto ng Devil Fruit pero siguro mas mataas or mas superior lamang kumpara sa mga Devil Fruits. Na dahilan kung bakit dahil lamang sa advantage na yon, kaakibat nito ang napakalaking disadvantage kontra sa isa sa pinaka nakakatakot na karakter sa loob ng verse. At yun ay si Marshall D. Teach. Alam naman natin guys na si Blackbeard ang nakakain ng Yami no Mi, ang Devil Fruit na may ability na nullify ang kahit na anong klase ng Devil Fruit ability sa pamamagitan ng direct physical touch. Hindi na importante kung Paramecia, Zoan, or Lugia type ang Devil Fruit ng target niya. Tatablan pa rin yun ng nullification as long as mahahawakan niya directly ang user na yon. Which means, kung i-assume natin na pareho ng konsepto ang Devil Fruits at ang source ng power ni Imu na ang Devil's Fruit, it would only mean one thing. Hindi din yun papakinabangan ni Imu kapag nakalaban niya itong si Blackbeard. Marami din guys ang hindi sa inyo nakapansin ng specific na panel na ito kung saan before nga mag-transform itong si Imu, before siyang simulang tubuan ng mga pakpak bago siya mag-appear sa pinakatuktok at sa apex ng Orust Castle sa reveal niya, may nangyaring masama kay Imu. Right after using the pentagram ng magic circle papunta dito sa Elbaf Kingdom, nakita natin na sa throne room guys, medyo masama ang pakiramdam nitong si Imu. At doon siya nagsimulang sumuka ng dugo. However, hindi natin masasabi kung dugo ba talagang sinuka niya doon, pero mayroong something na parang black or darker shade na nakita nating nanggaling sa bibig nitong si Imu at bumagsak sa kinatatayuan niya. Pero I think one of the supporting details na pwede nating pagbasehan na dugo talaga yon ni Imu is that after ng kanyang reveal, after ipakita ang itsura niya, ay nakita natin na sa kaliwang parte ng bibig nitong si Nero na Imu ay may dugo, which means possible na dugo talaga niya yon. At dahil nga sa pagsuka niyang yon before ng kanyang transformation, naiwan ang dugo sa parteng ito ng kanyang pisngi. Napaka-importanteng detalye nito guys. Nangangahulugan lang ito na meron din talagang limitasyon nitong si Imu. Meron lamang peak and ceiling ang paggamit niya ng powers. At dahil nga sa patuloy niya ito at paulit-ulit niya itong ginagamit all throughout the Elbaf Arc sa pamamagitan ng pagpapahiram ng kanyang kapangyarihan sa mga Holy Knights para makontinue nila ang kanilang regeneration and immortality sa paggamit kay Imu bilang ang avatar. At sa pagpunta mismo dito sa Elbaf Kingdom at pag-reveal ng kanyang tunay na anyo, it seems na e-exhaust din nitong si Imu ang kanyang powers. Unti-unti din niyang nade-deplete ang kanyang stamina. Isa ito sa magsisilbing weakness niya na kung i-exploit ito ni Blackbeard, siguradong magagawa nito ng paraan ni Teach para talunin siya. Pero para mas maintindihan pa natin kung paano nag-work ang Yami no Mi ni Teach at kung paano niya talaga ito mayu-utilize kontra kay Imu,
kailangan nating isipin kung paano ito magpe-play out. Paano nga ba gumagana ang Yami Yami no Mi? Sa pamamagitan ng pag-generate ng isang gravitational void na gagawa niyang i-negate ang powers, ang devil fruit abilities ng kahit na sino upon physical contact. At ito ang magiging key detail guys. Oo, napaka-OP, napakadaya ng hacks ng Yami Yami no Mi, pero magagawa niya lamang i-cancel out. Magagawa niya lamang i-nullify ang devil fruit abilities ng mga targets niya given na mahahawakan niya ito physically. Kailangan ng direct contact guys. This will be one of the key factors na magde-decide kung mate-take advantage ba nitong si Blackbeard ang paggamit ng Yami Yami no Mi o hindi kontra sa isang napakalakas, napaka-OP na user din ng kanyang ability. Nangangahulugan din ito guys na kung maglo-launch ng mga ranged attacks itong si Imu dito kay Blackbeard, hindi niya magagawang manalify ang ability nitong si Imu. Oo, magagawa niyang saluhin, magagawa niyang kainin ang mga ranged attacks na yon gamit ang kanyang Yami Yami no Mi tulad ng ginawa niya kontra kay Ace, pero magagawa din naman yung spam nitong si Imu. At kung may tatama dun sa kanya na kahit isa lang guys, magiging fatal yon. Considering na ang damage intake nitong si Blackbeard ay mas mataas dahil isa ito sa mga disadvantage na kaakibat ng overpowered na hacks din ng Yami Yami no Mi, mas masasaktan si Blackbeard kahit na sa pinakasimpleng mga atake pa lamang. Para naman punan nitong si Blackbeard ang kanyang kakulangan in terms of ranged combats, meron naman siyang Black Vortex o ang tinatawag niya na Dark Vortex. Sa pamamagitan nito, kaya niyang higitin ang mga kalaban niya na in close proximity. Tulad ng ginawa niya kay Ace. Oo, hindi niya ito mahabol. Oo, hindi niya ito magawang sabayan sa ranged attacks. Kaya hinigit niya na lamang ang target niya para mahawakan niya ito at manalify niya ang devil fruit abilities na ito. By using this, mawawala ng kwenta ang pag-atake mula sa malayo ng kanyang mga targets, mahahawakan niya ito, mananalify ang kanilang devil fruit abilities at hindi nila ito papakinabangan. Therefore, wala itong magagawa kontra kay Blackbeard dahil magsisilbi silang normal na tao kapag nahawakan na sila nitong si Teach. Pangalawa, kayang gamitin ni Teach ang Black Hole. Sa pamamagitan naman ng abilidad na ito, nakakapag-create siya ng isang napakalaking area na binabalot niya ng darkness. Ang lahat ng bagay, hindi lamang inanimate objects, magagawa niyang higupin sa loob ng black hole na ito at eventually ibubuga niya ito ng ubod ng lakas. Which means, oo, mayroon kang ranged advantage kontra kay Blackbeard pero hindi ka pwedeng magpabaya. Madami din siyang range of choices para gawa ng paraan ang lack of ranged combat abilities niya. Given this, napaka-understandable na ang magiging weakness naman ni Blackbeard ay ang lack of defense. Oo, napakadaya ng kanyang ability pero kapag may nakatapat siya na may napakalupet na strategical thinking, isang individual na alam kung paano i-utilize ang kanilang devil fruit abilities and aware sa abilities ng Yami Yami no Mi, magagawa din siyang i-take advantage na kung sino man yon. And for sure, si Imu bilang isang napakatanda na individual, sobrang daming daang taon ang nabubuhay, sigurado alam niya yun. But on the other hand, kung totoo naman na talagang buhay pa si Rox, kung totoo na ang memories at ang identity, ang soul ni Rox ay nasa loob ni Blackbeard, magsisilbi din yung napakalaking asset. Alam naman natin guys na ang info mula dito kay Rox ay napaka-importante. Isa siya sa mga karakter sa loob ng One Piece na may pinakamadaming nalalamang sekreto. At isa na doon ang weakness nitong si Imu. Kaya nga hinahanap niya noon ng dalawang devil fruits na tatalo dito. However, ano sa palagay nyo guys? And although meron nga tayong chapter break ngayon, don't worry dahil every 2 days may panibago tayong video tungkol sa One Piece guys. Kayo na lang bahala kung anong gusto nyong i-topic natin. Pero kung wala kayong may sasuggest, magpapatuloy tayo sa mga topics regarding kay Nero na Imu, sa abilities niya, at iba pang info regarding sa kanyang character reveal. Siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.